yung mga bata na yan, hindi natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Di ba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. So yung coalition natin, ang tawag nito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Huwag muna kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga putang ina, grabe kahugaw. Dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala man akong pakialam sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam ano sabihin. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin, tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun, huwag na tayong pumatol. Kasi ayaw ko rin. Ako na lang, gusto rin, kansawan na yun ng Claire. Anti-Claire. Masuko, magagalit na naman yan eh. Alam ko eh. Sasagot na naman yan. Buwang? Buwang. O, kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yun. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw eh. Not following instructions. Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo yung tatay ko, lahat kami magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone who would, an actual individual in front of me
that would actually give away his freedom and his life for his country. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Saan oras? Saan oras, boy? Ha? Hindi, basta, kung may problema, we have to communicate with each other, okay? Let's just be friends, lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH, and Reforma. Andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups. Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all.